Hi guys, welcome to this channel. This reading is for water signs. Cancer, Scorpio, Pisces. Your energy at this time. Cancer, Scorpio, Pisces. Such and such. Nagja-juggling ka. Hirapan ka mag-decide. Para pag nasasayang din yung oras mo pagka ganyan, pag nagja-juggling ka kakawari ko. Ano ba talaga? No? Kung ano yung gagawin mo, yung kahit na yung may gagawin ka lang na like trabaho sa bahay, parang hindi mo pa magawa-gawa. Ganun yung nag-juggling eh. O kaya ay pwede ding may option ka, hindi ka makapag-decide kung sino kontakin mo o kung sino yung i-pursue mo o sino yung the one, kung sino ba talaga yung nakadistansya. Pwede din ganun, no? Or else ay pwede din na sa finances mo to, pwedeng na kunti yung pera mo, pwede din ganun. Kung kaya hindi ka makaalis, hindi ka makapag-travel kasi limited yung pera mo, pwede din ganun. Or more information. Or else hindi ka lang talaga makapag-decide. Pero may nahirapan ka mag-desisyon, hindi mo magawa makapag-decide. Kahit yung gagawa ka lang ng trabaho mo ay para natitenga ka pa. Parang hindi mo magawa-gawa. No? Parang nag-overthink ka, nag-iisip ka muna. Gagawin ko ba ito? Hindi. Yun ba ang gagawin ko? Yung isa. Si ganito, ganyan ba? Kung kontakin ko, hindi. Huwag na lang. Ganon. Ganon ang parang hindi mo magawa na makapag-decide agad or hindi mo magawa makapag-decide. Yan. More information sa water signs. So, Jack sign lang tayo guys sa Cancer, Scorpio, Pisces. So, Jack sign. Meron kang tinutulungan o meron kang binibigyan. You're generous. You're empathetic for sure. That's why tinutulungan mo. About reason, bakit tinutulungan mo yan? Yung tinutulungan mo. Kasi hindi siya makapag-take ng action. Hindi niya magawa na makapag-umpisa na mag-take ng action. At yung magtuloy-tuloy yun, yung umpisa niya na gagawin. Kasi may nagpapahold back yan. Tinutulungan mo siya. Pagkaganyan, pag maawain ka at matulungin ka, it's a sign na kay chosen one. Yun ang mga sign na chosen one, matulungin. Hindi ka namiminsala. Takot ka din gumawa ng mga masasama pag chosen one ka. Matulungin ka kasi maawain ka pag chosen one ka. Chosen one ka ba? Yan natin. Ay, hindi. What? May mission ka ba from God? Meron ka mission from God pero hindi ka chosen one. Baka ikaw ay prophet ka ba? Tingnan natin ha. Prophet ka eh. You're a prophet. So, ganun pa rin yun. Maawain yung mga tao na sa side ng God, like prophet. Mabuti ang puso, matulungin pa rin, di ba? Sa side ng Diyos eh. Opposite sa mga sa kadiliman, di ba? Yung sa kadiliman nagasik sila lang naging namiminsala, walang awa, di ba? Witchcraft ang gawain. At mga pang halit, deceit, scheme, yan ang ginagawa nila, yung mga nasa kadiliman. Yung sa Diyos naman, sa inang Diyos, pagtulong sa kapwa, sa mga, lalo sa mga victim, para ma-set free yung mga victim, lalo yung mga na-restrict, na magawa, matulungan yung mga victim ng witchcraft, o basta mga victim, tulungan nila, at maawain ang masasay ng Diyos. Matulungin at maawain. At mahabagin. Yan. Yan ang sign. Number 1 na sign. Hindi yung nagkukunwari lang ha. Kasi pwede din may mga kunwari lang na maawain. Kunwari lang.
Pero yun pala, napaka-evil pala talaga ng puso niya at isipan niya. Yung ganun ba? Sama pala intensyon. Diba? May mga ganun din. Kasi, mga evil kasi, nag-wear din yan sila ng in sheep's clothing, di ba? At sa Bible nakasulat din yan. So, more information sa'yo. Ikaw, maawain ka. Kaya, maaaring napili ka ng Diyos para maging prophet. Dahil matulungin ka. Kaya ba pinili ka ng God maging prophet? Alam niyo mga prophet, pinipili na ng God yan eh. Kaya, kadalasan na sa tamang edad, pipiliin ng God yan. Hindi naman inborn yan. Pipiliin ka ng God yan pagka sa tamang edad ka na. Siyempre, obserbahan niyo, no? Kung pasok ka sa pipiliin niya maging prophet. Ano yan? Pinili ka ng God nung sa tamang edad ka na maging prophet. Oo. Nung sa tamang edad ka na, pinili ka ng God na maging prophet. May nakita niyan sa'yo na siguro sumusunod ka sa kalooban ng God, mabuti ang puso mo, maawain ka, matulungin ka, kaya ganun. So, at hindi ka demonyo na ugali mo. Kaya pinili kayo. So, ano ang gagawin mo niyan? Kasi mga prophet, nangangaral yan. So, anong gagawin mo? Yan yung mga nangangaral. 5 of Swords in reverse. Wait lang ha. Para hindi na makaharang itong mga superior na ito o hindi na sila mangharang, para hindi na sila manghadlang sa mga pwede may mission or sa mga goal ng ibang tao, sa love life ng ibang tao. May mga tao kasi ginagamit ng evil forces para manghasik ng laging hadlang ng goal, ng happiness, love life, yun ng ibang tao. Yun yung mga nasa kadiliman. Nagpapagamit din sila. Ewan ko sa kanila, bakit ganun sila. Hindi nag-iisip. So, ano pa ang gagawin mo? For clarification with this 5 of Swords in reverse. May gagawin ka na yung matouch yung emotion nila. Yung gagawin mong emotional, caring, affectionate, loving, kind-hearted yung mga tao through your pangangaral. Ganun ang mga prophet eh. Para alam ng mga tao kung ano yung katotohanan. Kung ano yung rules ng God. Kung ano yung tama sa paningin ng God. Kasi merong tama sa paningin ng tao. Kasalanan sa paningin ng God. Meron naman sa tingin ng mga tao, lalo yung clouded and judgment, na tingin nila ay masama, yun pala ay tama sa paningin ng God. Kagaya na lang ng yung pinapapatay ng God ang mga witches, wizards, warlocks at mga evil magicians.
May mga tao na tingin nila masama yun. Pero para sa God, yun ay tama. Bakit tama? Kasi para hindi na sila makapaghasik ng lagim, hindi na sila deceive, hindi na sila makapang-manipulate, hindi na sila makapang-control, hindi na sila makapaminsala, hindi na sila maka-carry ng mission galing sa devil. Yun, example na lang yun. Hindi na sila makapagbigay ng sakit, hindi na sila makapaminsala, hindi na sila makapanggambala. Gagawin mo ang mga tao na, alam mo, superior, gusto mong hadlang, gusto mong migil, gusto mong mangharang, like sa goals ng iba, sa pangarap ng iba, sa relationships ng iba, sa union ng iba, na magkaroon ng empathy. Like you, empathy ka. Na hindi na sila mangharang. Na maging kind-hearted na sila. Maging maawain, makaramdam ng awa, emosyon, affection, care sa iba. And ano pa ang gagawin mo bilang prophet? Prophet to. Maging confident ka and active and energetic and passionate and very goal-driven na gawing mabigo o masaktan, mabigo ang alin. Matapang ka na, gawing mabigo ang for clarification of this 10 of Wands. Etong King of Pentacles. Napuno ng baggage to eh. Gawin mo siyang mabigo. Bakit? Kasi magte-take siya ng action. Mag-o-offer ng offer. May gagawin kasi ito, may umpisahan siyang gagawin na haharangan niya yung yung superior siya ba? Harangan niya yung possible yung may destiny. Tama, may destiny. Harangan niya yung may destiny. Para hindi siya magtagumpay, mabigo siya sa gagawin niya pangharang sa may destiny. Harangan niya na like yung, kunwari, may dalawang nakadestin na may-unite. Harangan niya yon. Kasi bakit niya gagawin yon? Kung ano man yung nagmo-motivate sa kanya, inggit o selos or pagkagahaman, yun ay binigay na mission yun sa kanya ng kadiliman. Alam niya man yun o hindi. Galing yun sa devil na mission. Kaya, inaharangan niya. Instead na, hayaan niya na lang o pabayaan. Huwag niyang pakialaman yung yun ng mga may destiny. Diba? Ginagamit siya ng Diablo sa kadiliman para hadlangan ang destiny ng iba. Kasi number 1 na against sa plans ng God ay yung mga sa evil forces. Yung mga tao, karamihan dyan, ginagamit lang nila at napapagamit naman kaya sila napapahamak dyan. Sila ng kawawang kaluluwa. Sila napaparusahan din kasi napapadala sila sa inggit, sa pagka-greedy din, di ba? At dahil doon gumagawa din sila ng mga katulad niya, panghadlang, witchcraft,
Number 1 yung witchcraft, demonic, deceit, mga scheme, yan. Pati yung may mga destiny, gusto nila hadlangan, kaya gusto nila angkinin yung destiny ng iba, may mga ganun ba? Para mabigo siya. Para mabigo siya. Kaya gusto nitong ano guys yung hindi makapag-take na action. Itong si King of Pentacles, puro to baggage yun. Bakit kaya puro baggage? Bumalik lang sa kanya yung mga baggage na yan. Mga karga. Bumalik lang sa kanya yung mga karga na yan. Kay King of Pentacles. Gusto niya kasi, may gagawin to, mayroong siyang isisend na tuloy-tuloy, consistent, at umpisa niyang gagawin kasi hadlangan niya nga yung maaring dalawang may destiny ba na may-unite or else ay kung ano man tong mission. May mission, tao na may mission from God. Ganyan yung mga witches, wizards, warlocks, or mga, yun sa coven, kadalasan sa mga coven yan, sa Africa, ewan ko sa America, meron din ba yan, na ano daw na kung sino may mga destiny, pinipigilan nila, inaatake nila ng witchcraft, pinapadala muna nila ng monitoring spirit o mayroong nag-astral projection, mayroon silang grupo so mayroong naka-assign sa yung mag-monitor ba na siya yung monitoring spirit, mag-astral projection siya, mag-astral travel dun sa target nila na may destiny o may mission from God o yung sumulunod ng God, yung mga ganun, yung inaatake nila. Kasi mission talaga nila yung kay Satanas. Aminado sila, no? Yung mga ganun na mission nila yung kay Satanas. Kasi, naniniwala sila na meron silang reward kay Satanas. Pero ito, o nabulag man to ng desire nila na makuha yung sa iba or yung umiral ay greed o inggit, mission pa rin nila yan kay Satanas. Ito, mission niya kay Satanas, kaya gusto niyang hadlangan, gusto niya hindi mag-take na action yung may pwedeng yung may destiny, gusto niyang pigilan. So ikaw to na gagawin mong mabigo ito sa kanyang mithiin, masamang mithiin na harangan o pigilan na mag-take na action, like yung destiny ng isang tao sa kanya, pwedeng ganon, or yung maumpisa na gawin nung may mission from God, yung mission niya. Ganun siya. Kasi sa kadiliman siya, maharang siya sa plano ng God. Sa mga may mission from God o may purpose ang God. And water sign. Mga water sign, may mga mission based sa reading ko. May ilan na yan. At may mga water sign na chosen one. Lumalabas sa reading ko dito, guys. Kasi, yung water sign kasi, kaya pinipili ng God, marami sa water sign ang based sa reading madami nakuhaan na chosen one. Kasi alam niyo kapag chosen one, pinipili lang din ng God yan. At yung mga prophet. Kasi yung mga water sign ay mga emotional, karamdam ng emotion, empathetic. Kaya ganun siguro. Mahabagin, maawain. Maawain ba talaga kayo? Mahabagin? Madami namang maawain at mabagin. Pero, yung iba ay parang hindi siguro tunay o kanila mapakita lang. Siguro, kayo ay tunay na mahabagin at mawain talaga at tumutulong dahil sa awa ninyo. Kaya yan, pinipili ng God. Yung mga ganyan. Yan ang mga pinipili ng God. At yung mga sumusunod sa kanyang kalooban at may takot sa God. Yan ang mga pinipili ng God talaga. Na gamitin niya sa purpose niya. Gaya mo, sa naridingan, sa nakuha ng energy dito. Ito ay kung sino lang naman yung
resonate. Kung sino-sino lang kuha ng energy ng guide ko, guys, ha. So, nasa inyo na yun kung makaresonate kayo. Sa mga makaresonate po, comment down below na nakaresonate kayo. If gusto niyo lang. At ano pang gagawin mo? Meron kang gagawin na gawin mong positive, inspired ang isang tao na yan. Siguro na gawin niya yung mission niya na mag-take na ng action. Kasi gustong pigilan itong sa alagad ng dilim mo na si King of Pentacles. Yung may mission from God na mag-take na action. Gustong pigilan. Ikaw naman yung tutulong dito na sa ganun mabigo itong King of Pentacles na to sa panghaharang niya, sa mga gagawin niya, sa mga umpisa niyang gagawin at sa mga isisend niya dito sa may mission from God. Para hindi na siya matingga at hindi na siya mag-antay at mag-inspired at maging positive na siya na umpisa na gawin yung mission niya o yung kung ano yung purpose ng God sa kanya. O mag-take na siya ng action. Kung ano yung inaantay niya ay umpisa niya nang gagawin. Yan. Kasi pinapadelay kasi nito ni King of Pentacles yung pag-take niya ng action. Yung makapag-umpisa na siya na mag-take ng action eh. Yung mapangasawa niya na yung person niya. At maging ano na siya, maging matapang. At hindi na siya mailap. Hindi na siya matakot na lumapit sa kanyang person para mapangasawa niya yung person niya. Sino kaya nakuha sa water sign? Ibig sabihin, tinutulungan mo na to ngayon. May ginagawa ka ng pagtulong dito eh. Sige guys, tulungan ninyo yung mga may destiny from God. May reward kayo niya sa God. Labanan ninyo yung sa kadiliman. Yung mga humaharang sa plano ng God. Yung mga humaharang sa yung may mga destiny at may mga mission from God. Knight of Cups in reverse. And Nine of Swords in reverse. May ginagawa ka, tinutulungan mo siya para makarecover sa yung spiritual attacks, para hindi ma-atake yung isip niya at para ma-reject niya yung mga spells, dark spells, yung mga sinesend sa isip niya ng mga atake like dark spells o kung ano man itong mga sinesend sa isipan niya, mga atake, mga spiritual attacks. Uy, sino kaya sa inyo? Comment down below kung sino sa inyo may tinutulungan, ha? Ikaw ay prophet. Kayo ay prophet daw. Pagka ganon. So, ano naman ang darating sa'yo? No? Kasi may tinutulungan ka. So, ano yung darating sa'yo? Sana blessing ito. Ito nakarecover na sa losses, grief, sa mga nawala sa kanya, sa emotional turmoil, yan. Na hindi niya mapigilan yung emosyon niya, hindi niya makontrol yung isip niya, parang nagibabaw yung emosyon niya sa isipan niya ba? Bakit siya darating sa'yo?
Kasi hindi ka na niya kina-cut off. Kasi hindi na niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Wow! Kasi makipag-usap na yan sa'yo. Makipag-collaborate. May build kayo together or may collaboration na mangyari sa inyo. Usap o collaboration, you will build something. Ano ang gagawin yung collaboration o anong build nyo? Family. Magkaroon ng alignment sa inyo. Bubuo kayo ng pamilya. Yan ang reward mo sa God. Meron pa yan sa kabilang buhay na reward ka. Dahil tama at mabuti ang ginagawa mo. Dahil you serve God. Hindi selfishness ang pinapairal mo, hindi greed. Instead, you help the people of God. Yung mga may destiny at may mission from God. No? Nilalabanan mo yung sa kadiliman. And meron kayong let's see, what's with the 8 of Wands dito in reverse? Ito yung tao na hindi nag-message sa'yo. You're in separation right now. Hindi nakapag-communicate, pero in alignment na kayo. Na-align na kayong dalawa. Maaaring ina-align kayo ng angel to be together na mamuhay ng peaceful. You deserve that. You really deserve that. Mamuhay kayo ng masaya, contented, and fulfilled. Magkaanak kayo, anak. And na mag-effort kayo and mag-put ng hard work sa isa't isa, or else ano itong effort na gagawin niyo dito na mag-put ng hard work? Yun ang gagawin ninyo. So, itong maging partner mo na to, may mission din kayo from God. Siya may mission din. So, dalawa kayo magtulungan na tulungan ninyo ang mga tao din, ang mga people of God, na para hindi masend sa kanila at ma-reject nila yung mga sinesend na mga like energy from others, yung mga deceit from others, o spells, o ano man sinesend na mga deceit scheme o witchcraft ng iba, o spells, mga ganyan. Na mahirapan itong mga ano na to, mga gumagawa ng deceit na makapag-send o magtagumpay yung kanilang mga sinesend na mga deceit, spells, at manipulation, no? O witchcraft nila nang makarecover na itong mga biktima nila, guys, sa sadness at manipulation nila at mga deceit nila, at para na din malagyan sila ng dipinsa. May bakod sila, may dipinsa. Yun ang gagawin ninyo. Baka maging manggagamot kayo, or para may bakod at may dipinsa sila. Ano to talaga, para may bakod sila, may bakod din. Oo, para may bakod sila. Yung dipinsa ba, na hindi na matanggap nila yung mga sinesent like energy, energetic attacks, or spiritual attacks, o yung mga spells, o any witchcraft. Yan. Any ill intention siguro. Yan, para may bakod sila. Ngayong dalawa, pag mag-asawa na kayo, tutulungan ninyo ang mga tao, ang people of God. So, ayan. Ito na lamang for water signs.